Kakapasok lang, grabe to. Lahat nagulantang sa pasabog ni Ted Filon, PBBM, Tambaliza na supalpal. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat News Updates at ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat News Updates para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Dati, mild na mild lang ito magsalita. Ngayon, nakikisali na rin si Mr. Filon sa mga kabulustugan ng gobyerno ito. Pakita natin yung sinasabi ni Mr. Ted Filon. Patunay lang ho na napakaraming Pilipino naghihirap ngayon. Kaya dapat makonsensya kayo kapag nagwawaldas kayo sa pera ng bayan. Sorry po, hinahaluan ko ito na hindi ito politika. Ito ay katotohanan. Napakaraming pamilyang Pilipino naghihintay lang po ito ng puhunan, no? Magkano sinimulan nito? Pero nakita ho nila pagtatagumpayan nila. Kaya ho, please, parang awa nyo na itigil yun ang pagnanakaw nyo sa pera ng bayan, ang pagwawaldas sa pera ng bayan. Dahil sa halip na mapunta ho sa gantong uri nga ng mga, di ba, proyekto, di ba, mawalang galang lang po. Hindi sinasamahan natin, hindi issue ito ng politika at totohanan po ito. Sa laki ng pera ng gobyerno. Sana man lang po may mga ganitong uri programa. Oo, nagbibigay ho ng break sa mga tulad nila. Hindi mo na kinakailangan pa magpunta ng Maynila para maghanap at maging laborer. Doon sa kanilang kanayunan po, may pagkakakitaan sila. Opo, kaya yung pong ating panawagan sana po. Nakikinig sila, pero alam ko mga magnanakaw. May punto si Sir Ted Filon doon, di ba? Kahit na nasa probinsya ka, di ba? Yung maging maayos ang trabaho doon. Diba? Hindi na nila kailangan pumunta pa dito sa Kamaynilaan. Kasi ang dami talagang lumuluwas talaga galing sa probinsya para maghanap ng trabaho dito sa Maynila. Diba? Lumuluwas. So, bakit hindi nilang gawin doon na mas pag-igtingin yung hanap buhay din? No? Doon sa mga nayon, sa mga probinsya. Ang hirap humanap talaga ng hanap buhay ngayon. Kung tutuusin, kung ayan talagang isa din sa problema sa atin yung mga hanap buhay. Kaya dapat talaga is tinututukan yung dagdag hanap buhay sa mga tao. 'Di ba? Kung yung mga pondo na ginagamit sa gobyerno, 'di ba, kung saan-saan lang dinadala, mas maganda siguro kung yan yung isa sa mga paglaanan. Mas nakakatulong 'Di ba? Kaya nga kayo nasa posisyon para tulungan ng taong bayan. 'Di ba? Wala namang halaga sa taong bayan kung ano man yung ginagawa nyo na pagpapasosyal or gastusan ng ganito, kailangan maging magarbo, 'di ba? Hindi naman kasi hindi naman kasali ang taong bayan doon. Kailangan kapag ikaw ay nagpa-public service ka, na public servant ka, is kailangan taong bayan ang inuuna mo kaysa sarili. Ganun yan. Parang pulis. 'Di ba? Inuuna nila yung paglilingkod nila sa kanilang tungkulin. Yung pagpapatupad ng tungkulin nila. 'Di ba? Minsan nakakalimutan na nga nila yung pamilya nila. Nawawalan sila ng oras dahil kailangan tuparin nila yung tungkulin nila. Dapat ganun din sa government. Kasi ang mga tao ang nagluklok sa inyo diyan. Sila ang naglagay diyan. So, ano ba ang pinangako nyo sa taong bayan kung bakit nila kayo nilagay diyan? Ang numero unong binibigay niyong pangako sa taong bayan is tutulungan yung makaahon ng mga tao. So, paano mararamdaman ng mga tao yun kung wala silang nakikitang ganun? Diba? Tulog pa ngayon. Tulog pa. Tulog pa yun. Alright. Asa ka pa. That's coming from the mainstream, ha? Mainstream media, TV5, ha? Nagsasalita na din. So, mga kababayan, tayo'y natutuwa na marami na po ang nakikisama ngayon sa pagbuljak nitong mag-asawa at yung kanilang gobyerno. Kasi kami, magmula pa lang nung unang salbo ng Marcos administration, nung nasa DCXL, at doon pa nga kasama pa ang butihin nilang kaibigan na si Mr. Vic Rodriguez na siyang kanyang executive secretary. At
kinwestiyon pa natin ang kredibilidad dito si Vic Rodriguez tungkol sa sugar. Inimbestigahan pa ito, pinapunta pa sa Senado at mukhang pinotektahan pa ito si Vic Rodriguez ni Ginoong Subiri noon. Kasi mayroong controversial thing that happened on the sugar. Kaya hindi ko malaman kung gaano ba kalinis talaga ito si Vic Rodriguez na makikisali ngayon sa oposisyon. Parang may nabalitaan ako, may tinatanong ka tungkol kay Vic Rodriguez. Ano bang napakaalaman natin doon? Well, nag-book launching si Vic Rodriguez. Book launching, ha? At dalawa lang naman ang tinanong kong question. Ano ba ang secret deal ni Marcos at ni President Biden ng Amerika? Pangalawa, nagdudroga ba talaga si Pangulong Marcos? Yun ang tinanong ko sa open forum na nandiyan naman sa internet kung gusto nyo mapakinggan. So, hihimayin natin yung mga tanong mo. Pero una muna, ano bang pangalan ng kanyang libro at mukhang binibenta na ngayon sa publiko? At mukhang tatakbo yata ito ng senador, nagpa-fundraising. Oo. Kasi klaro-klaro doon sa kanyang mga asta, doon sa rally ng mga tunay na oposisyon, mga tao na lumalaban kay Marcos, ay ang kanyang asta ay parang gusto niyang manungkulan bilang kandidato pagka-senador or manungkulan sa bansa at tatakbong senador doon sa napansin ng mga karamihan. So, kaya nga siguro isa ito sa kanyang mga gimmick na magpalabas ng ano bang tawag nito? Libro. At anong pangalan? Nabasa mo ba? Yeah, the title Kingmaker. Ba? Kingmaker. Kingmaker. Ibig sabihin, ano bang ibig sabihin ng Kingmaker? Ikaw, nakabasa ka. Let me ask you first. Then I will make my guess what it means. Ang ibig sabihin ng Kingmaker ay ikaw ang gumawa ng paraan para ang isang tao ay maging hari. Okay. Anong klaseng hari? Di ba mayroon kang gimmick dyan, yung hari na naging clown? Sabi ko nga sa kanila, hindi naman kayo nagsasabi na maglalabas kayo ng libro. Sana may pinahabol ako para sa introduction. That the clown, when he enters the palace, he does not become king. Malacanang becomes a circus. Yan o. Pero parang sinasabi dito, Kingmaker. Ako yung gumawa ng ganyan. Na ipasok sa ganito. Parang ano yun di ba? Kasi nga, alam natin, since day one, sila ang kasama. Di ba? Tapos, lahat sila nawala. Di ba? Kasi, ganun yung mga kandidato, di ba? Kapag ikaw may mga kasama ka sa una, kung sino yung kasama mo, sila yung nagkakaroon ng mga posisyon. Yun diba? Tinulungan kita Tinulungan kitang tumakbo, ganto, ganyan. Sila yung nagkakaroon ng posisyon hanggang sa matapos ang termino mo. Kaso syempre, yung mga kasama nga ni PBBM is, di ba? Saglit lang Pagkapanalo ni PBBM, parang pinainit lang ng konti yung mga puwet nila sa mga posisyon nila noon. Nung mga nawala doon, di ba? Pinainit lang, tapos tinanggal na sila isa-isa. Kaya medyo hindi naman mawawala sa kanila talaga yung sama ng loob. Kasi kung tanggap naman nila yung nangyari or scripted yung nangyari, hindi sila ganyan Hindi sila ganyan magsalita. Siyempre sa init ng araw, sa hirap o ginhawa, magkakasama tayo. 'Di ba? Tapos bigla mo na lang kaming iniwan. Diba ganun yung nangyari? Tapos yung mga nananakam na mga alitap-tap doon sa mga posisyon nila, mga nagpwestuhan na ron. Takin mo, sila ang nagtanim, iba ang mga nagsiani. Sila yung nagluto ng pagkain, iba yung nagsikain. Tinambak pa sa kanila yung hugasan, sila pa yung maghuhugas, di na nga sila nakakain. Diba? Isang sawikain ng mga Turkish proverb. Okay. Pero ano lang natin, masuri lang natin itong sinasabing Kingmaker. Kasi nakakahiya naman yun kung mag-claim ka na Kingmaker at
parang ididirekta mo doon sa issue na ikaw yung nagpanalo, ikaw yung gumawa ng isang tao na hari, di ba? So, at the outset, parang yun ang lumalabas doon sa kanyang libro na siya ang nagpanalo kay Marcos. Hinggil yan. Yun. Si Attorney Vic. No, parang siya yung nagkiklaim nga, yung sinasabi dito, na parang siya yung nagpanalo. Kasi pag sinabi nga namang Kingmaker, medyo dapat ibahin na lang yung pamagat. Pag sinabi nga namang Kingmaker, parang ikaw yung nagpanalo. Kasi magiging issue pa sa kanya yan, malamang. Mamaya magisumbat pa sa kanya ng mga alitap-tap yan, makita yung butas na Sa kanyang pagiging campaign manager noong 2022 elections. Mukhang inaagawan niya ng papel si Ginang Sara Duterte. Kasi ang daming nagsasabi na kung wala si Sara, hindi nagtakbong vice president, Marcos is nowhere to be found. Yun nga, di ba? Baka mamaya mabutasan din siya ng syempre, mga supporter kay BP Sara. Kasi kapag sinabi mong I'm the Kingmaker, na sinasabi ko nga kanina, ang ibig sabihin, sa'yo nang galing kung bakit, di ba? Naging ganap na hari, di ba? Yung hari na yun. Parang ikaw yung nagpanalo sa kanya. Samantalang maraming nagsasabi talaga na kung hindi si BP Sara sumali dyan, hindi naman mananalo yan si PBBM. Para sa akin, may ganun talagang factor na pwede nating tignan. Kasi sinasabi ng iba, kahit wala naman yung mga Duterte, di ba? Kahit wala yung mga Duterte dyan, mananalo pa rin ng mga Marcos nung eleksyon. Eto lang yan. Umabot ng 30 million, 31 million, hanggang 32 million yung mga boto ng presidente at ng vice president. Sa tingin nyo, bakit umabot ng ganun yun? Diba? Kasi kung aasahan lang natin is PBBM lang, o VP Sara lang, hindi para umabot yun ng ganun kalaking 32 million o 30 million, 31 million. Diba? Kasi nung panahon ng eleksyon is nagsama yan. Para kasi ang tinitignan ng iba, yung syempre mga galit sa Duterte, ang tinitignan ng iba, walang supporter ang mga Duterte. Parang nakihitch lang yung mga Duterte sa mga Marcos, kaya nanalong vice president si BP Sara. Kung tutuusin, nagkaroon kasi ng teamwork nung mga panahon na yun. Yung supporter ng mga Duterte at supporter ni BP Sara ba't ganun? Di Duterte pareho yun. Yung mga supporter ng mga Duterte at ng supporter ng mga Marcos ay nagsama. Diba? Nagsama sila Kaya mas lalong lumaki. So, ang ibig sabihin nun, malaki din ang supporter ng mga Duterte. Dahil yung mga supporter ng mga Duterte, yun ang bumoto kay Tatay Digong, kaya siya naging presidente. Diba? Hindi magiging presidente ang isang Rodrigo Duterte kung walang tao o mga taong sumusuporta sa kanya at wala silang sariling sumusuporta sa kanila. Parang gulo sinabi. Diba? Kaya para sa akin, no, ang nagpanalo sa kanila yung mga kanya-kanya nilang supporter. 'Di ba? Pero hindi natin alam kung kanino ang mas lamang na supporter. Kung sa mga Duterte ba o sa mga Marcos. 'Di ba? Pero kasi ganito 'yan. Nung tumakbong vice president si PBBM laban kay Leni, 'di ba? Natalo si PBBM. Halos napakaliit lang ng lamang ni PBBM. Halos napakaliit lang ng lamang ni Leni sa kanya. 'Di ba? Kumbaga sagad na ba 'yun? Iyon na ba yung pinakasagad? Kung bakit hindi umabot si PBBM sa boto ni Leni para manalo si PBBM bilang vice president. 'Di ba? Parang syempre kung sinasabi niyo na mas malakas, mas marami ang supporter ng mga Marcos kaysa Duterte, bakit natalo si PBBM nung panahon ng eleksyon na 'yon? Sasabihin nagkadayaan. Para sa akin, kung nagkadayaan man 'yun is siguro hindi naman para gano'n na sobrang lapit lang ng lamang ni Leni sa kanya. 'Di ba? Kasi 'yun ang pinabasihan ko 'Di ba? At saka si FPRRD, nakita naman natin sa mga kalaban niya nung eleksyon, siya ang nanalong presidente. 'Di ba? Ibig sabihin,
malakas ang mga Duterte din. May sariling supporter din. Marami ang DDS, hindi konti. Oh, ipagpalagay natin may mga bumoto kay FPRRD na mga hindi naman DDS, mga normal na tao lang, normal na grupo lang. Pero sigurado naman tayong hindi siya iboboto ng mga kalaban niya nung mga panahon na yon. 'Di ba? Pero nanalo pa rin siya. So, ibig sabihin, mas konti yung sumusuporta sa kalaban. 'Di ba? Si Mar Rojas pa kalaban niya nun. 'Di ba? Mantakin mo, mayor ka. Mayor Duterte ka lang. Mayor ka lang. Samantalang ang mga kalaban mo, senador. 'Di ba? Talagang laging nakikita. Lagi may mga advertisement pa ng mga ano lagi. Laging tumatakbo sa ganun. At inendorso pa ni Noynoy. Pero natalo. So, ibig sabihin, malakas talaga yung sumusuporta sa mga Duterte. No? Pero hindi ako nagsasalita dito kung sino ang mas maraming sumusuporta, kung sa Marcos ba o sa mga Duterte. Kumbaga gusto ko ibigay ang bola sa taong bayan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na Marcos ang nagpanalo sa mga Duterte. Diba? Kasi yun ang binabasihan ko eh. Bakit natalong Vice President si PBBM at bakit nanalong Presidente si Tatay Digong? Diba? At saka kung nagkadayaan man nung mga panahon na yun, no? Kung nagkadayaan man nung mga panahon na yun, dapat hindi nanalo si Tatay Digong sa pagiging presidente. Diba? Kasi hawak ng mga dilaw yun eh. Bakit nanalo si Tatay Digong? Diba? Diba? Pagkatapos ni Noynoy, si Tatay Digong na. Oh. Para sa akin, wala namang nangyaring dayaan. Doon lang siguro nakita natin talaga kung sino ang pinakamarami ang sumusuporta. So how can somebody claim that he is the one is responsible for the victory of this guy? Ha? Meron din nagtanong tungkol doon. At ang kanyang sagot ay malaking tulong ang nagawa ng pagkapanalo ni Marcos, yung tulong ni Sara Duterte, at sa kabutihan palad ay hindi sila nagtunggali. Si Sara ay tumakbong Vice President dahil inamin naman niya na kung tumakbo si Sara na presidente at kalaban si Marcos ay hindi malaman at hindi madali na magiging pangulo ang Marcos. So hindi madali. There's a difficulty. So ibig sabihin, hindi ka makapag-claim na ikaw yung nagpanalo. Kasi it's dependent on a certain factor, which is very clear. The factor of Sara bringing in his minions, bringing in his people to join Marcos. Ha? Di ba? So how can you claim this, pero ikaw pare, nabasa mo ba yung kanyang libro? Tapos na ako ng 80%. O ano bang ganito kasi ang nangyayari dyan eh. Here comes this guy, best friend ng Pangulo, protector ng Pangulo, defender ng Pangulo, ha? Defender ng lahat ng kanyang mga kabulastugan. Even when he claimed that he won against Leni, which was doubted and eventually debunked by the Supreme Court, he was there. So it seems during the time that Marcos was down and out, he was the yaya or the... So it is expected that in all things that Marcos was doing, he was a privy to everything. Now, I want to know, I haven't read his book. Ito lang, curiosity, kasi mukhang maraming nagugoyo na mga opposition. Parang ginagawa siyang hero to fight Marcos. Pero, ang tanong natin, ano bang content ng kanyang libro? Did he really... Ano bang libro yan? Makabili ba yan? Makabili nga yan. Left, or did he really live already his friendship with Marcos? The fact that if you are a true-blooded member of the opposition, you are the true and severest critic, or even to the extent that you are the severest person who would do everything to take Marcos down, di ba?
Kasi ano, no, naging mainit nga yung si Vic Rodriguez, naririnig naman natin talaga. Yung mga binibitawan niyang salita ngayon, laban na sa administrasyon talaga. 'Di ba? Parang iba na, ibang Vic na yung nadidinig natin kaysa dati. Oh, did he do that in his book? Para he will be worthy of being called na, oh, you're a real opposition. Baka mamaya, binabanatan mo lang yung asawa dahil for personal reason, but you have remained friends at tinatago mo pa rin yung kabulastugan at mga kabahuan ni Marcos. Anong klase kang... Ayun, parang syempre, parang inaano pa rin na wala pa rin tiwala. 'Di ba? Kumbaga 100%. Malalaman natin yan, malalaman at malalaman. Pero sa tingin ko, yung mga bitaw ng salita ni Attorney Vic, talagang may halo talagang ano. May halong galit talaga. No? Parang ano, hindi siya basta parang may halong inis siya sa mga nangyari. Ganun talaga yun eh. Minsan pa nga, mas matindi talaga kapag kayo magkaibigan tapos naging magkaaway kayo. Kaya mas maganda talaga, magkaaway muna kayo bago kayo maging magkaibigan. Diba? Anong klase kang oposisyon? Opposition ka lang for your own sake or for your own vested interest, or ikaw ba ay tunay na opposition? Kung tatanungin sa ating mga opposition, if I have something against someone whom I really want to bring down, I will go out of my way to help the cause of the people, the cause of those people. Pero kung hinahawatan mo pa rin, tinatago mo pa rin, how can you be called a true and genuine opposition that will fight for the... Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat News Updates. Ayan, ha? At ating natunghayan yung sila, yung mga nagsasalita. Ayan, comment lang po kayo sa comment box mga katunay tungkol sa inyong sasabihin. Oh, so once again, I'm BT and I'm out. Peace.